Gwendolyn po ang pangalan ko. Isa po ako sa inyong avid listeners. Naging tambay ako dito mula nang may nangyaring kakatwa sa amin ng boyfriend ko. Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Sana po ay isa ang kwento ko sa mapili niyong i-post dito sa channel niyo. High school pa lang ay magkaklase na kami ni Phil, pero nasa college na nung maging mag-boyfriend na kami. Pareho kaming engineering at sabay ding nag-review sa Manila kung saan magkasama kami hanggang sa tinutuluyan naming boarding house. Sobrang close namin, yung tipong hindi mo na kami halos mabaghiwalay. Kulang na nga lang sa iisang bahay na rin kami umuwi. Pero nangako kasi kami pareho sa parents namin na magiging engineer muna kami pareho bago lumagay sa tahimik. Pero sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang lahat. Sobrang bilis ng pangyayari na hindi ko halos namalayan. Basta ang alam ko, after ng board exam, ay napilit si Phil nung isang boardmate namin na sumama sa kanila sa probinsya nito. Hindi ko alam kung anong nangyari at dahil doon nagawa niyang baliwalain ang usapan namin na sabay uuwi. Para sa mga pamilya namin kami maghihintay ng resulta ng exam. Unang beses yun na nagtalo kami ng matindi. Na-disappoint din yung parents niya na wala siya sa tabi nila nang lumabas ang result na pareho kaming pasado. Nagpakumbaba ako at binati ko siya, pero nagulat ako nang matabang ang response niya. Nasaktan ako noon. Hindi ko in-expect na sa ganung paraan namin sasalubungin yung success na matagal na naming hinintay. 3 days after lumabas ng result, umuwi si Phil sa Pangasinan. Hindi pa rin kami nag-uusap noon kaya nabalitaan ko na lang sa isang common friend na nakauwi na pala siya. Naghintay ako kung pupuntahan niya ako sa bahay para suyuin. Pero hindi nangyari. Napilitan akong lunukin ng pride ko at pinuntahan ko siya para magkaayos lang kami. Pero iniiwasan niya ako. Palagi siyang wala at walang nakakaalam, maging ang parents niya, kung saan nagpupunta. Kung matsyempohan ko man siya ay hindi ko naman makausap ng matino. Malayong malayo siya sa dating Phil na boyfriend ko. Mismong family niya ay parang hindi na raw siya kilala dahil ang laki ng pinagbago ng ugali niya. Hanggang isang araw, halos gumuho ang mundo ko nang harap-harapan akong talampakin ni Phil na may iba na siya at hindi na niya ako mahal. Maging ang mama niya ay nashock sa sinabi niya. Sobrang nasaktan ako pero pilit ko pa rin hinahanap sa mukha niya kung seryoso siya sa sinabi niya. Pero blanko lang ang mukha niya. Napansin ko lang na lagos-lagusan ang tingin niya sa akin. Mula noon, hindi na kami nagkita ni Phil. Umakyat ako ng Baguio sa kapatid ko para doon magpalipas ng sama ng loob. Siyempong nagkaroon ng magandang offer kaya sinamantala ko na at doon ko ibinuhos sa trabaho ang buong atensyon ko para makalimutan si Phil. Pero magtatatlong buwan pa lang ako doon nang mabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Parang nawala raw si Phil sa katinuan. Tapos ay unti-unting namayat at nanghina hanggang sa tuluyang maratay. Nadala na rin daw sa ospital sa Manila at ilang linggo silang nagpabalik-balik doon pero walang makita ang mga doktor. Hanggang sa may nakapagsabi daw sa pamilya ni Phil na hindi doktor ang kailangan nito, kundi isang albularyo. Nabigla talaga ako nung ibalita sa akin yun ng mama ko. Sobra akong nag-alala para kay Phil dahil nung time na yun ay mahal ko pa rin siya. Gusto ko sanang umuwi nun para damayan siya pero alam kong may iba na siya gaya ng sinabi niya at ayoko namang makasira pa sa relasyon nila. Pero ginoon na lang ang pagkabigla ko sa sumunod na ibinalita ni mama sa akin. Kasalukuyan na raw ipinapagamot noon si Phil sa isang kilalang albularyo sa bayan ng Mangaldan.
At ayon sa kanya ay hindi ordinaryong tao ang ipinalit sa akin ni Phil na kundi isang engkanto. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ako sa binalita ng nanay ko. Pero iyon daw ang sabi ng albularyo na ikinuwento naman sa kanya ng mama ni Phil. At ayon pa raw sa albularyo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng babaeng engkanto si Phil. Kaya ang kaluluwa nito ay kasulukuyang nasa mundo noon ng mga engkanto. At sa oras daw na bumigay ang katawang lupa ni Phil ay tuluyan nang mapupunta ang kaluluwa nito sa engkantong iyon. Habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni mama ay nagtataasan ang balahibo ko sa buong katawan at hindi ko mapigilang maiyak sa awa kay Phil. Nalusaw yung galit ko at napalitan ng pag-aalala. Sa isang banda, naisip ko, kung totoo man ang sinasabi ng albularyo, hindi naman pala niya ako pinagtaksilan. Nabiktima lang siya ng engkanto, kung sino man yun. Hindi ako tumigil na ipagdasal siya at pagkaraan ng ilang linggong gamutan ay tuluyang gumaling si Phil. Isang araw nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Phil. Abot-abot ang paghingi ng tawad at pakiusap na tanggapin ko siya ulit. Dahil mahal ko pa, tinanggap ko siya uli at ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal. Magandang araw po sa admin at sa lahat ng kapwa ko tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miel. Umaasa po ako na sana ay mapansin niyo rin ang pinadala kong karanasan at maipost dito sa channel niyo. Ang kwento ko po ay base sa totoong karanasan ko noong nagkaroon ako ng boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Paul. Tubong katiklan ng pamilya niya. Pero matagal-tagal na rin silang naninirahan dito sa Maynila bago pa kami magkakilala at maging magnobyo. Masaya naman kami nung una. Pakiramdam ko ay wala na akong hahanapin pa. May itsura, mabait, mapagmahal at higit sa lahat ay handa akong ipagtanggol sa kahit kanino, sa kahit anong paraan. Kaya ko nasabi yun ay dahil nakita ko na hindi siya papayag na maagrabyado ako ng kahit sino. May nangyari po kasi sa akin noon. May kapitbahay kami na matindi ang galit sa amin dahil naipakulong ni mama ang asawa niyang nag-akyat bahay sa amin. Sa galit ng babaeng yun ay ako ang ginantihan. Bugbog sarado ang inabot ko sa babaeng yun. Halos hindi ako makilala ng pamilya ko at ni Paul nang datnan nila ako sa ospital. Ang kaso, hindi namin siya naipahuli dahil nagtago na yung kapitbahay namin na yon. Galit na galit si Paul at noon ko natuklasan ang isang lihim ng pagkatao niya. Ang lolo pala niya ay kinikilala sa lugar nila pero iniiwasan din ng mga tao dahil sa husay nito sa pampabarang. Naipamana raw iyon sa kanya bago mamatay at gusto niyang gamitin ang kaalaman niyang iyon para maiganti ako. Noong una ay hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Akala ko ay niloloko niya lang ako. Pero nang makita kong seryoso siya ay tinanggihan ko yun. Gusto kong managot yung babaeng yun sa ginawa niya sa akin pero hindi sa ganoong paraan. Isang araw ay nabalitaan na lang namin na bumalik na yung babaeng yun sa pamilya niya. Gustong tumawag ng pulis nila mama pero napigilan kami nang malaman namin na may matinding karamdaman pala yung babaeng yun. Kakaibang sakit ang dumapo sa kanya na hindi makayang pagalingin ng mga doktor. Noon ko naisip na baka nga itinuloy ni Paul ang balak niya. At ganun na lang ang panlulumo ko nang aminin niya na siya nga ang may kagagawan noon.
Nagalit ako sa kanya pero inintindi ko na nagawa niya lang yon sa kagustuhan niyang maiganti ako. Nakiusap ako sa kanya na gamutin niya na yung babae dahil sapat na sa akin na naghirap na rin siya kagaya ng ginawa niya sa akin. Nakinig naman si Paul sa akin at siya rin mismo ang lihim na gumamot sa babaeng yon. Namangha ako sa kakayahan ni Paul. Hindi ko akalain na may ganong katangian at pagkatao ang lalaking minahal ko. Siguro dala lang ng kuryosidad kaya naitanong ko kung paano niya nagawa yon. Natuwa naman si Paul sa pag-aakalang nagka-interes talaga akong matutunan yon. Kaya itinuro niya nga sa akin ang nalalaman niya. Binaliwala ko lang naman ang mga tinuro niya. Sapat na rin sa akin na nalaman ko kung paano sinasagawa ang pambabarang. Wala naman akong balak gamitin yon sa kahit kanino. Lumipas pa ang ilang taon hanggang sa nagbalak na kaming magpakasal ni Paul. Nakatakda na ang lahat. Mas napaaga nga lang sa plano namin dahil nabuntis ako noon. Pero walang Paul na dumating sa araw ng kasal namin. Nalaman ko na lang na sa halip na sa akin ay sa iba siya nagpakasal. Sa babaeng mas nauna pa pala niyang nabuntis kesa sa akin. Dahil dalawa na ang anak nila. Noon ko natuklasan na matagal na pala akong niloloko ni Paul. Hindi pala totoo ang lahat ng ipinakita at ipinaramdam niya sa akin. Ginamit niya lang ako para sa pansarili niyang interes. Nalaman ko rin na nagawa pala niyang makuha ang lahat ng perang pinaghirapan namin sa maliit na negosyong itinayo namin. Ganoon na lang ang pagkasuklam ko kay Paul sa ginawa niya sa akin. Tangang-tanga ako sa sarili ko noon dahil hindi ko agad nalaman na niloloko niya lang ako. Nilamon ako ng matinding galit na ginusto kong makaganti sa ginawa niya sa akin. Noon ko naalala ang tinuro niya sa akin na pambabarang. Yung matinding galit ko siguro at kagustuhang makaganti ang nagtulak para gamitin ko sa kanya ang natutunan ko. Nang mahimasmasan ako ay noon ko naisip ang kamaliang nagawa ko. Umaasa na lang ako na sana ay hindi ko yun nagawa ng tama at hindi umepekto. Pero isang araw, bigla na lang sumulpot ang babaeng pinalit sa akin ni Paul. Nagmamakaawang bawiin ko ang pambabarang na ginawa ko kay Paul. Nabigla ako. Hindi ko akalaing nagawa ko pala. Nang makita ko si Paul ay kinilabutan ako sa naging itsura niya. Halos butot balat at inuuod ang katawan. Humingi siya ng tawad at nagmamakaawang pagalingin ko siya. Naawa ako sa mga anak niya kaya ginawa ko ang lahat para mapagaling siya. At isinumpa ko sa sarili ko na hindi ko na uli gagamitin ang kaalamang iyon na itinuro niya sa akin. Maymay na lang po ang itawag niyo sa akin mga kapasta. Matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan kung dapat ko bang ibahagi sa mga tagapakinig ng channel na to yung isang pangyayaring naranasan ko noong nasa huling taon ako ng high school. Sa huli, napagpasyahan ko na iibahin ko na lang yung mga pangalan ng tao at lugar na kasama sa kwento para maprotektahan ko rin sila. Sa isa sa mga probinsya ng Mimaropa po kami nakatira noong time na yon. Nasa kalagitnaan na ng third year sa high school nang mag-transfer sa school namin si Edo. Bagong lipat lang din sa lugar namin at mula raw sila sa katabing probinsya. Unang araw pa lang ay natuon agad ang atensyon sa kanya ng ilang kababaihan sa seksyon namin, kabilang na ako. Paano po kasi ay agaw pansin talaga ang kagwapuhan niya. May pagka-artistahin ang dating, maputi at makinis ang kutis. Malayo sa mga kaklase kong lalaki na halata mong probinsyano. Mukha siyang mayaman,
Pero sa totoo ay mahirap lang din ang buhay nilang mag-ina, kagaya namin. Katunayan ay sa bulok at nakakatakot na lumang bahay ni Aling Ebeng sila umuupa. Matagal nang abandonado at halos gire-giray na rin ang bahay na yon. Mula kasi nang mamatay ang asawa ni Aling Ebeng na si Mang Goryo, ay sa anak na siya pumisan. Noon pa man ay pinagkakatakutan na ang bahay nila dahil sa usap-usapan na isang aswang ang asawa ni Aling Ebeng. Tapos ay doon pa talaga tumira sina Edu na nalaman naming malayong kamag-anak daw ni Mang Goryo. Dahil lang doon ay pinaghinalaan na rin ng mga kaklase ko si Edu na may lahing aswang daw. Kahit na wala naman silang ibang nakikitang senyales na aswang si Edu. Dahil ang pogi-pogi pa nga nito, ay siya patuloy ang nabubuli ng mga kaklase kong lalaki na insecure sa kanya. Mabait at tahimik si Edu. Hindi siya umaalma sa mga nambubuli sa kanya. Naawa naman ako kaya ipinagtatanggol ko siya palagi. Dahil doon ay naging malapit sa akin si Edu at hindi nagtagal ay niligawan niya ako at sinagot ko naman siya agad. Nang maging mag-boyfriend kami ay lalong lumala ang pambubuli sa kanya. Pero ang hinangaan ko talaga kay Edu ay yung hindi niya pagpatol sa kanila. Katwiran niya ay hindi naman daw totoo yun, kaya hinahayaan na lang niya. Sa loob ng ilang buwan ng pagiging mag-boyfriend namin ni Edu ay wala naman akong ibang nakita o naramdamang kakaiba sa kanya. Normal naman siya kagaya natin. Ang napansin ko lang sa kanya ay sobrang ilap niya. Maliban sa teacher namin ay wala na siyang ibang gustong kausap kundi ako. Ayaw naman niya akong isama sa kanila at ipakilala sa mama niya. Ayaw din niyang pumunta sa bahay namin. Eskwela, bahay lang talaga ang gusto niya. Parang sa school nga lang kami mag-boyfriend dahil pag nakauwi na siya sa kanila ay wala na siyang pakialam sa akin. Nung ipinaramdam ko sa kanya na nagtatampo ako sa ginagawa niya, ay noon naman siya napilitang bumawi sa akin. Pumupunta-punta na siya sa bahay at nakilala na rin siya nila mama at papa. Pero hindi ko akalain na doon ko matutuklasan ang lihim na itinatago ng gwapo at maamong mukha ni Edu. Ilang araw kaming hindi nagkita noon dahil hindi siya pumapasok at may sakit daw. Gusto ko siyang dalawin pero ayaw niya akong harapin. Kahit ang mama niya ay sumilip lang din sa bintana. Pagkaraan ng ilang araw ay pumunta si Edo sa bahay. Halata kong balisa siya at pinagpapawisan. Gayong nakatutok naman ang electric fan sa kanya. Palinga-linga siya na parang may hinahanap. At sa tuwing tumitilaok ang mga manok ni Papa ay napapalingon siya at napapalunok. Nagtataka na nga ako noon sa mga kinikilos niya. Hanggang nung gabi nga na yon, mga pasado 2:00 siguro yon, nagising ako sa pagkakaingay ng mga manok panabong na alaga ni Papa. Bumangon ako at lumabas para silipin si Papa kung nadidinig na niya ang mga manok niya. Pero nakatulog siya sa kalasingan. Kakaiba yung ingay ng mga manok. Nagliligalig sila ng husto. Natatakot naman akong lumabas dahil baka may ibang tao, kaya dahan-dahan na lang akong sumilip sa bintana. Kinabahan ako nang may makita nga akong tao na nakaupo sa tabi ng puno ng saging sa gilid ng kulungan ng mga manok. Patagilid ang pagkakaupo niya at sa forma niya ay parang may kung anong pinagkakaabalahan. Natatakot na ako noon at tatawagin ko na sana sina mama nang biglang tumayo yung tao at pabiglang hinaltak yung manok sa loob ng kulungan at biglang sinagpang. Nanlaki ang mata ko at nangilabot nang makita kong kinain ng buhay ng tao yung manok ni Papa. Pero mas nanghilakbot ako nang humarap yung tao at makilala kong si Edu iyon. Sa pagkabigla ay hindi ko nagawang makasigaw. Si Edu naman na kasalukuyan pang sakal ang manok
ay halatang nabigla rin. Tapos ay bigla na lang kumaripas ng takbo. Mula noon ay hindi na siya pumasok at nagpakita sa akin. Ipinagtatanggol ko pa man din siya ng gusto. Totoo naman pala ang bintang sa kanya na may pagkaaswang siya. Mabuti na nga lang at mga hayop lang ang kinakain niya at hindi tao. Noong 2016, nang maka-experience ako ng mga kakatuwang pangyayari sa bahay na inuupahan ko noon. Kasunod iyon ng malagim na pagpapakamatay ng ex-boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Sonny. Ako naman po si Claire. Hindi ko rin tunay na pangalan. Hayaan niyo po sanang maibahagi ko sa inyo at sa mga taga-subaybay ang kwento ko. College days nang maging mag-boyfriend kami ni Sonny. Masaya at maayos naman ang relasyon namin. Hanggang sa unti-unting naging toxic noong nagsimula siyang magbisyo. Naghiwalay kasi ang parents niya dahil sumama sa iba ang mami niya. Sobra siyang naapektuhan doon. Nawala siya sa focus at napasama sa maling barkada hanggang sa matuto na nga ring magbisyo. Pati relasyon namin ay naapektuhan na dahil sa laki ng ipinagbago niya. Natrauma siya sa ginawa ng mami niya kaya naging sobrang higpit niya sa akin. Nagsiselos siya at laging tamang hinala hanggang sa umabot sa punto na sinasaktan niya na ako. Pinilit ko pa rin siyang intindihin at ginawa ko rin lahat para magbago siya, pero nahirapan na siyang makabawi. Kaya dumating na rin ako sa point na kinailangan ko nang bumitaw kaysa mapahamak pa ako sa kamay niya. Pero pinagtangkaan niya ang buhay ko kaya lumayo ako at nagtago. Doon nga sa apartment na yun ako tumira na nakita ko lang noong naghahanap ako ng malilipatan. Maganda at maayos naman kaya nagtaka rin ako na mura lang yon na pinapaupahan. May kalumaan na nga lang yung bahay pero importante, pasok sa budget ko. May ilang linggo na rin ako doon na walang ibang nakakaalam kundi ang kuya ko. Hanggang sa isang araw ay nagimbal ako sa balitang patay na si Sonny. Tinutuo pala niya ang bantang magpapakamatay siya kapag hindi ko siya binalikan. Nagbigti siya at ibinidyo pa niya ang sarili. Nalungkot ako sa pagkamatay ni Sonny kasi mahal ko pa rin naman siya kahit nung time na yun. Pero natatakot na talaga ako sa kanya. Nang mamatay siya ay noon ako nagsimulang makaranas ng mga kababalaghan sa bahay na yun. Sa gabi ay nagigising na lang ako sa mga yabag sa sahig na parang may nagpapabalik-balik sa labas ng kwarto ko. Kahoy kasi ang second floor ng bahay. Naalerto ako kasi ay baka may nakakapasok ng masasamang loob. Pero sa tuwing iti-check ko ay wala namang tao at intact naman ang mga lock. Kung minsan naman ay may pakiramdam ako na parang may katabi ako, gayong nag-iisa lang naman ako. May nararamdaman akong kakaibang lamig at hangin na parang galing sa paghinga ng isang tao. Nagtatayuan ang balahibo ko pero sinasabi ko sa sarili ko na guni-guni ko lang yun. Pero nagsimula talaga akong makaramdam ng takot nang isang gabing mawalan ng kuryente ay may nakita akong anino sa dingding na iba ang galaw sa galaw ko. Pero wala namang ibang tao at malaki ang anino na parang lalaki ang nagmamay-ari. Noon biglang pumasok sa isip ko si Sonny. Hindi kaya minumulto niya ako? Hindi siya matahimik sa ginawa niyang pagpapakamatay, kaya pati ako ay ayaw niyang patahimikin. Kinilabutan talaga ako sa isiping iyon. Napaatras ako sa takot, lalo na nang magsimulang gumalaw ang anino. Lumayo ito sa dingding at humakbang
patungo sa direksyon ko. Nanlalaki ang mata ko at ulo at nangangalisag na ang balahibo ko sa takot. Hindi ko alam kung saan ako susuling. Tapos bigla na lang nagkailaw at nawala na yung anino. Naikwento ko yun sa Kuya Alfie ko na tanging kasama ko sa Maynila. Nasa probinsya kasi ang mga magulang namin. May pamilya na si Kuya at nakatira sa Pasig. At ako nga ay bumukod na nang makapagtrabaho pagkatapos ng college. Si Kuya Alfie ang may sabi na kumausap ako ng isang psychic o espiritista para malaman ko kung sinong gumagambala sa akin. Nakipagkita ako sa isang espiritista na inirekomenda ng asawa ni Kuya Alfie. Sinabi nga niya na may isang espiritu nga raw na gumagambala sa akin pero hindi niya matukoy kung si Sonny nga ba iyon. Pero kumbinsido ako na si Sonny nga iyon dahil nagsimula lang naman ang lahat pagkamatay niya. Ganun pa man ay ginamit ng psychic ang kaalaman niya para maitaboy ang espiritong lumiligalig sa akin. Matapos yun ay dinalaw ko si Sonny. Humingi ako ng tawad at ipinagdasal ang kaluluwa niya. Akala ko ay tuluyan ng natahimik ang kaluluwa ni Sonny. Pero isang gabi, nagising ako dahil may naririnig akong kakaibang pagtawa. Boses lalaki. Napabalikwas ako dahil parang nasa tabi ko lang yun. Nang mapatingala ako ay bigla ako napasigaw sa panghihilakbot nang makita ko sa kisame ang isang lalaking nakabigti habang tumatawa. Nagsisigaw ako at halos himatayin sa takot. Tumakbo ako palabas at pumunta sa kaibigan ko. Bumalik ako sa psychic at sinabi niyang tama ang kutob niya na hindi nga si Sonny ang gumagambala sa akin, kung hindi isang masamang espiritu na nakatira sa bahay na yun mismo. Alam daw ng espiritong iyon na guilty ako sa nangyari kay Sonny, kaya ginamit niya iyon para mapaglaruan ako. Kaya pala ganun kamura ang paupa sa bahay ay dahil may iba pang nakatira doon. Sa nalaman ay dali-dali akong nag-alsabalutan at lumipat ng ibang matitirhan. Hello po sa lahat ng kapwa ko avid subscriber. Ako nga po pala si Eve. Matagal na rin po akong silent listener ng channel na to. Pero first time ko pong sumubok magpadala ng kwento. Yung gusto ko pong i-share na karanasan ko sa inyo nangyari noong bago ko pa ma-discover ang channel na to. Mga 2015 po yun, sa isang barangay sa Pililya, Rizal. Mula Tanay ay lumipat na kami doon nang makuha na ni tatay ang mana niyang lupa sa magulang niya. Noong time na yun ay nakapagtrabaho agad ako sa isang private company matapos makagraduate. Medyo malayo ang pinapasukan ko kaya nag-bed space ako malapit doon at tuwing weekend lang umuwi sa amin. Kaya kahit mag-iisang taon na kami doon ay halos wala pa akong kilalang mga kapitbahay. Hanggang isang gabi ay pauwi na ako ay may nakasakay akong lalaki na nagpakilala sa pangalang Greg. Magkapit-bahay daw kami at matagal na raw niya akong nakikita. Hindi ko lang siya napapansin. Doon nagsimula ang lahat. Nagpakilala siya, nakipagkaibigan, tapos ay nanligaw. At makalipas nga ang mahigit 6 na buwan ay sinagot ko siya. Wala namang tutol sina nanay at tatay dahil kilala pala ni tatay ang angkan ni Greg dahil doon siya lumaki. Tumagal ng mahigit 3 taon ang relasyon namin ni Greg bago siya nag-alok ng kasal sa akin. At tinanggap ko naman dahil nasa wastong edad na kaming pareho at alam ko na mahal namin ang isa't isa. Pero habang pinaplano namin ang kasal ay may nangyari sa amin ni Greg. Pareho kaming nakaranas
ng mga kakatuwa sa katawan namin. Nasa boarding house ako noon nang una kong maramdaman yung matinding pangangati ng buong katawan ko hanggang sa mukha. Napakabilis lang ng pangyayari. Paggising ko kinabukasan ay naging balako sa itsura ko. Tadtad na ng sugat ang mukha ko at katawan kahit tiniis kong hindi kamutin iyon. Nagpanik ako kaya tinawagan ko agad si Greg. Pero hindi ko siya nakausap dahil kasalukuyan din palang may nangyayari sa kanya noon. Sabi ng kapatid niya na nakausap ko ay halos magwala raw si Greg sa matinding sakit ng ulo. Sigaw raw ng sigaw at namimilipit sa sakit. Pinuntahan naman ako nila nanay at dinala sa ospital. Kahit yung doktor ay nagulat din sa sobrang bilis ng pagtubo at pagdami nun. Ang nakapagtataka ay wala silang makitang trace ng allergy at normal lahat ng laboratory test ko. Pangatlong araw ay halos hindi ko na maidilat ang mata ko dahil maging ang talukap ay napuno na. Hirap at wala rin akong ganang kumain. Takot na takot ako noon at mismong ako ay nandidiri sa sarili ko dahil sa malansang amoy ng katawan ko. At nag-aalala din ako kay Greg na nung mga oras na yun ay tila nawawala na raw sa sarili sa sakit na nararamdaman at hindi sila nakikilala. Sa tuwing matatapos daw ang matinding pananakit ng ulo ay para itong lantang gulay na hinang-hina. Tumagal pa ng ilang linggo ang kondisyon namin na yun ni Greg. Ilang doktor na ang paulit-ulit na tumingin sa amin pero walang makapagsabi kung anong sakit ang dumapo sa amin. Pinanghihinaan na ako ng loob nun hanggang sa nagpasya si nanay na humingi na ng tulong sa tiyuhin niyang albularyo kay Lolo Iking dahil may kutob daw siya kung anong nangyayari sa amin ni Greg. Ayaw lang kasing maniwala ni tatay pero nang makumbinsi ni nanay ay inuwi nila ako sa Pililya para sabay kaming gamutin ni Greg. At doon na kumpirma ang hinala niya na kinukulam nga kami. Noon naniwala si tatay at sa galit niya ay pumayag siya sa gusto ng Lolo Iking na ibalik sa gumawa sa amin noon ang ginawa niya. At nabigla kami nang malaman namin na ang kababata at kaibigan ni Greg na si Hilda ang kumulam sa amin. Hindi inaasahan ni Lolo ang lakas ni Hilda na nakipaglaban din ng gusto bago siya tuluyang nagapi. Pero huli na ang lahat para kay Greg. Kasabay ng pagkamatay ni Hilda ay ang tuluyang pagsuko ng katawan ni Greg dahil sa matinding hirap na ipinaranas ni Hilda. Minsan lang kaming nagkaharap ni Hilda pero madalas siyang maikwento sa akin ni Greg na matalik niyang araw na kaibigan ito. Kaya hindi ko lubos maisip kung paanong nagawa ni Hilda iyon sa amin. Lalo na kay Greg na itinuring siyang matalik na kaibigan. Nasagot ang tanong ko na iyon nang aminin sa akin ng mismong kapatid ni Hilda na matagal na pala nitong mahal si Greg sa pool pagkabata. Yung sobrang pagiging malapit ni Greg sa kanya ay inakala niya na may nararamdaman din sa kanya. Minsan ay nalasing si Greg, nakalimot ito at may nangyari sa kanila. Umasa siya na magiging kanya si Greg pero nung dumating ako ay binaliwala na siya nito. Dahil doon ay nilamon siya ng matinding galit kaya ginamit niya ang namana niyang kaalaman sa pangungulam para makapaghiganti sa amin. Kasabay ng tuluyan kong paggaling ay ang magkasabay na libing naman ni na Greg at Hilda. Nagtagumpay siyang mabawi sa akin ang lalaking pinakamamahal ko. Magandang araw po. Sana huwag niyo pong husgahan kapag narinig niyo ang kwento ko tungkol sa naudlot naming pagtatanan ng dati kong boyfriend. Sa ngayon po ay
may sarili na akong pamilya. Pero hindi ko na nga po siguro talaga makakalimutan ang naging karanasan ko noon. 16 pa lang po ako nung mangyari yon. Ipapakilala ko na lang po ang sarili ko sa inyo sa palayaw kong Ayi. 3rd year high school po kami nang magkakilala kami ni Ferdy. Naging best friend po agad kami kasi pareho po kaming mahilig sa sports. Bale, yun po yung naging bonding namin palagi hanggang sa magka-developan kami. Aminado po ako na sa murang edad ay nagbigay na po ako ng sobrang atensyon sa love. Umabot na nga kami sa punto na ginagawa na namin yung hindi pa dapat ginagawa ng mga menor de edad na tulad namin. Alam niyo na po siguro yung ibig kong sabihin. Nang makarating po yun sa mga magulang ko, ay talagang nagwala sa galit si Papa. Kung hindi nga siya inawat ni Mama ay baka napagbuhatan niya na ako ng kamay. Pero sa kabila po ng pagbabawal nila sa amin, ay tinuloy pa rin namin ni Ferdy ang relasyon namin. Kaya lang, nahirapan kami sa patago naming pagkikita. Kaya napagkasundoan namin na magtanan na lang. Nagplano kami. Kaso, nung gabi na napag-usapan namin, hindi po ako nakarating. Nagkataon kasi na may dumating na kamag-anak galing sa ibang bansa. Ayaw kong paalisin nila, Mama. Hindi ako makakuha ng tiyempo. Tapos, nahuli pa ni Mama ang bag na inihanda ko. Doon ko kasi inilagay sa ilalim ng higaan ko. Hinanap niya yung tsinelas niya. Kaya ayun, pagyuko niya sa ilalim, nakita niya. Palihim akong sinermonan ni Mama. Ayaw niya kasi na magwala ulit si Papa. Pinaintindi niya sa akin yung kahihinatnan ng mga gagawin ko. Maraming sinabi sa akin si Mama na nakapagpabago sa isip ko. Hindi na talaga ako tumuloy. Hindi naman sinasagot ni Ferdy ang tawag ko. Kaya sa malamang ay naghihintay pa rin siya sa akin. Hating gabi na, hindi pa ako nakakatulog. Iniisip ko kasi si Ferdy. Maya-maya, naramdaman ko na parang lumamig sa kwarto ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa electric fan o ano. Pero kakaiba kasi ang lamig. Kaya bumangon ako. Pinatay ko ang electric fan. Tumingin ako sa bintana. Hindi naman nakabukas. Bumalik na lang ako sa higaan at nagkumot ng mabuti. Kaso, kahit halos nakatalokbong na ako ay ramdam ko pa rin ang lamig. Hindi ako mapakali. Tumayo ako at nagbukas ng bintana. Titignan ko sana kung mahangin ba sa labas. Pero nang mabuksan ko na, nagulat ako sa nakita ko. Si Ferdy. Nakatayo siya sa may harapan ng bahay namin at nakatingala sa akin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Nahihiya ako sa kanya na natatakot kasi masama ang tingin niya sa akin. Alam kong galit siya dahil sa hindi ko pagsipot. Sinanyasan ko siya na lumapit sa bintana kasi gusto ko sanang magpaliwanag. Pero kahit anong senyas ko, ayaw naman niyang lumapit. Hindi siya umalis sa pagkakatayo ron at pagtitig sa akin. Nagpa siya akong lumabas ng kwarto. Dahan-dahan lang ang mga hakbang ko kasi baka magising sina Mama at Papa. Sigurado na magagalit sila kapag nakita nila sa labas si Ferdy. Pero alam kong kailangan ko siyang kausapin ng maayos. Pakikiusapan ko na sa ibang araw na lang ako magpapaliwanag. Makikipagkita ako sa kanya para magpaliwanag. Maingat kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko ay wala na siya sa harap ng bahay namin. Luminga ako sa paligid. Hindi ko na talaga siya nakita. Sa isip ko, siguro akala niya hindi ko na siya lalabasin kaya umalis na. Nalungkot talaga ako nun. Kinabukasan, ang kapatid ko ang gumising sa akin at sabi niya wala na raw si Ferdy. Wala pa ako sa wisyo, kaya hindi pa agad ako nakapag-react sa sinabi niya. Halos nakapikit pa ang mga mata ko. Pero dahil nga hindi ako nag-react, kaya niyugyug ulit ng kapatid kong babae
na si Arnie. Inulit-ulit niya sa tenga ko na wala na ang boyfriend ko. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Pakiramdam ko, nagpanting ang tenga ko sa narinig. Sabi ko kay Arnie, anong wala ang sinasabi niya? Patay na raw, kagabi raw sa waiting shed. Natagpuan na wala ng buhay. Sabi, baka raw na hold up kasi wala na yung dalang bag at cellphone. Parang gusto kong lumubog sa higaan ko. Kaya pala hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nanlamig ang pakiramdam ko kagabi at nakita ko siya sa harap ng bahay namin na ganun ang itsura. Siguro nagpaalam siya sa akin at mabigat ang pagpapaalam niya dahil sa hindi ko pagsipot. Ipinagdasal ko na lang siya at lagi kong dinadalaw sa puntod. Ako po si Yoli ng Samar. Hindi naman po ako pinanganak dito, pero matagal na po akong naninirahan dito. Mula nang mamatay ang tatay ko, ay dito na kami lumipat nila nanay sa bahay ng lola ko. Dito ko na rin po nakilala si Edward, ang una't huli kong naging nobyo. May kakambal nga po pala ako, si Dolly. Nauna lang daw ako ng segundo sa kanya nung ipanganak kami. Magkasundo naman po kami nung maliliit pa kami. Bihira lang kaming mag-away at siya pang lagi ang tagapagtanggol ko sa lahat ng mga nangaaway sa akin. Dapat ay nasa college na kami nang mangyari ang ibabahagi kong karanasan sa inyo. Pero hindi naman kami nakatungtong ng college pareho dahil sa kakulangan sa pera. Gawin pa man ay pareho kaming nagpatuloy sa buhay habang tinutulungan namin ang nanay namin sa pagtitinda ng mga kakanin. Isa sa mga naging suki namin si Edward. Mula nun, lagi namin siyang nakakabiruan. Hanggang sa nagtapat na nga siya sa akin na gusto niya raw ako. Sa madaling salita ay naging kami matapos niya akong ligawan ng ilang buwan din. Ganon kasi nung araw tumatagal ng buwan at taon pa nga ang panliligaw. Pero nung naging kami na, ay bigla na lang hindi nagpakita sa akin si Edward. Nalungkot ako. Sino ba naman ang hindi malulungkot ilang araw pa lang mula nang sinagot ko siya, tapos bigla siyang hindi nagparamdam. Lalo pa akong nalungkot nang malaman ko mula sa nanay niya na may sakit daw si Edward. Ipinadoktor na niya sa bayan pero wala naman daw makitang diferensya sa mga pagsusuri. Kaya susubukan niya sa albularyo. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay nila Edward para tanungin ang nanay niya kung anong sabi ng albularyo. Ang sabi raw may kumukulam daw kay Edward at ginawa iyon sa pamamagitan ng pagkain. Doon daw inilagay ang kulam. Sinilip ko si Edward sa kwarto niya. Nakita ko na ang bilis na hulog ng katawan niya. Pumayat agad siya ng sobra. Ang sabi ng nanay niya, lahat ng kinakain ay sinusuka lang Hindi ko alam ang gagawin ko para matulungan si Edward. Isang gabi, nagising akong wala sa tabi ko ang kakambal ko. Nagtaka ako kaya bumangon ako para tignan kung asan ba siya. Nagulat ako nang datnan ko siya sa mesa na may nakatirik na kandilang itim. Tapos nakatitig lang siya roon. Nilapitan ko siya at tinanong kung para saan yun. Napatingin ako sa papel na nakapatong sa mesa. Napakunot ang noo ko nang makitang nakasulat doon ang pangalan ni Edward. Bigla niyang nilamukos iyon at itinapat sa apoy. Pinigilan ko siya. Galit na galit ako. Sabi ko, siya pala ang may kagagawan sa nangyayari sa boyfriend ko. Hindi naman siya nagkaila. Tumayo siya at sinabi mismo sa harap ng mukha ko na mahal niya rin daw si Edward. Kaya kung hindi raw mapupunta sa kanya, ay mas mabuti pang mamatay na lang daw.
Pinagsasampal ko siya. Nagising na ang nanay namin at inawat kami. Kung nagtataka kayo kung bakit may alam si Dolly sa ganon, kasi tinuruan kami pareho ng lola namin. Para kung meron daw na mang-aapi sa amin, ay may panlaban kami. Hindi ko naman akalain na gagamitin yun ni Dolly laban sa boyfriend ko. At inilagay pala niya ang kulam sa kakanin na binili ni Edward. Kaya sinisisi ni nanay si lola sa nangyari sa amin. Pinababawi niya sa kakambal ko ang kulam kay Edward dahil wala naman daw kasalanan yung tao. Binawi naman ni Dolly. Parang natauhan din siya sa ginawa niya na muntik na siyang makapatay. Humingi siya ng tawad sa akin. Mahigpit na bilin sa amin ni nanay na walang dapat makaalam ng ginawa ni Dolly. Tapos binalaan din niya si Dolly na kung muling gagawa ng ganun ay itatakwil na namin. Naging tahimik ang kakambal ko mula noon. Binawi niya nga ang kulam pero naging mailap naman siya sa amin ni Edward. Bumalik lang ang dati niyang ugali nang makatagpo na rin siya ng sarili niyang boyfriend. Isang bakasyonista sa lugar namin. Sa ngayon ay asawa ko na po si Edward at meron na kaming 3 anak. Habang si Dolly naman ay napangasawa rin niya ang bakasyonistang si Ivan. Pero sa ibang bansa na po sila naninirahan ngayon at meron silang isang anak. Matapos ko pong makapakinig ng mga nakakatakot na storya sa channel nyo, ay naengganyo po akong magpadala rin ng sarili kong karanasan na nakakatakot. Kaya sana ay matanggap at mabasa nyo rin po. Ako po si Laika. 24 po ako nang makilala ko ang pangatlo kong boyfriend na tawagin na lang po natin sa pangalang Ali. Nagkakilala po kami sa opisinang pinapasukan ko. Tapos siya naman ay messenger mula sa ibang opisina na katransak ng opisina namin. Naging close kami dahil sa pagiging palabiro ko. Si Ali kasi ay mailap sa mga kasamahan ko at palaging seryoso. Kaya na-challenge ako na makipag-close sa kanya. Parang sa pagkakatanda ko nga ako talaga yung nagbigay ng unang motibo sa kanya. Kaya naging kami. Ang tulad kasi niya ay yung tipo ko, yung tipong misteryoso. Nakuha ko naman ng loob niya, kaya naging boyfriend ko siya. Mga 2 buwan pa lang kaming mag-boyfriend, nang ayain niya akong sumama sa kanya sa probinsya nila. Kasi fiesta raw, at para maipakilala niya raw ako sa mga magulang at kamag-anak niya. Siyempre gusto kong ideya, kaya sumama naman ako. Hindi ko naman alam na halos lahat ng dadatnan namin sa lugar nila mga katulad din niya na parang napakaseryoso nila. Yung kahit ipinakilala na ako bilang girlfriend niya, wala man lang akong nakitang ngumiti sa akin. Pero asikaso naman nila ako sa pagkain at sa tutulugan. Bago lumubog ang araw ay inaya ko si Ali na maglakad-lakad muna kami. Maganda kasi ang lugar nila. Gusto kong malibot. Pero tumutulong siya sa pag-aasikaso sa paghahanda para sa pista kinabukasan. Kaya sabi niya, ako na lang daw ang maglibot. Basta, huwag lang daw akong lalagpas ng arko at baka maligaw na raw ako. Pumayag naman ako kasi tingin ko maliit lang naman yung baryo na yon. Sa paglalakad-lakad ko ay nakarinig ako ng sumisit-sit. Hinanap ko. Nagpalinga-linga ako. Nakita ko ang isang bata na may hawak ng tirador. Nagtatago sa gilid ng malalagong halaman. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit niya ako sinisitsitan at anong ginagawa niya ron. Bata lang siya na sa tingin ko ay nasa 12 anyos. Pero kung kausapin niya ako, parang matanda na siya. Ibinalik niya sa akin ang tanong kung ano raw po ang ginagawa ko ron. Marami raw aswang doon. Baka raw
makatay ako. Sabi pa niya, nakita niya nung dumating ako kasama si Ali. Aswang daw yun. Nagulat ako sa mga sinabi ng bata. Sabi ko sa kanya, hindi aswang ang boyfriend ko. Di sana, kinain niya na ako nung nasa Cubao pa lang kami. Sabi ko pa sa bata, wag niya akong takutin dahil matatakutin talaga ako. Ang sagot niya, kung ayaw ko raw maniwala ay aalis na siya. Hindi rin daw kasi siya pwedeng abutan ng paglubog ng araw doon. Kinabahan ako sa sinabi ng bata. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Tatakbo na sana siya palayo sa akin. Tinawag ko ulit siya. Boy na lang ang tinawag ko sa kanya kasi hindi ko naman alam ang pangalan niya. Sabi ko, sasama na ako sa kanya. Duwag din kasi talaga ako. Naunahan ako ng takot kaya nakapagdesisyon agad ako na tumakas sa lugar na yon. Nang makalabas na ako sa arko, ay sinama ako ng bata sa kanila. Narinig ko na pinagagalitan siya ng nanay at tatay niya nang malamang pumasok siya sa arko. Matapos siyang pagalitan ay sa kanila ako kinausap tungkol doon. Buti na lang daw at nakinig ako sa anak nila kahit bata lang. Wala raw pumapasok sa arkong yon dahil hinihinalang mga aswang ang mga naninirahan doon. Ang hirap pong paniwalaan na may ganun talagang lugar. Pero kung hindi po totoo ang sinabi ng bata at mga magulang niya, bakit hindi man lang nagtaka si Ali na bigla akong nawala? Hindi man lang niya ako hinanap at hindi rin siya nagpakita sa akin. Ako po si Monica. Isang pangyayari po sa buhay ko ang hindi ko po makakalimutan hanggang sa huling hininga ko. Ang tinutukoy ko po ay ang naging karanasan namin ng boyfriend kong si Matthew sa kababalaghang bumabalot sa ilog ng probinsya nila. Nagbakasyon po kami noon kasama ang mga pinsan niya. Isinama niya ako at ipinakilala sa mga kamag-anak nila ron. Bili ng lola niya na huwag na huwag daw kaming maliligo sa ilog sa araw ng Martes at Biyernes dahil sa 2 araw na iyon daw malakas ang kapangyarihan ng dilim. Naglalabasan ang mga engkanto at malignong naninirahan sa ilog. Mapapahamak daw kami. Umuo na lang kami. Pati mga pinsan ni Matthew ay hindi naniniwala sa sinasabi ng lola nila. Paliguan naman daw talaga ang ilog na yon. Sa pagkakaalam nila, meron na ngang mga nalunod doon. Pero matagal na raw nangyari yon. At saka aksidente raw siguro ang dahilan, hindi mga engkanto. Dahil nga pare-pareho naman kaming hindi mapapaniwalain sa mga nilalang ng dilim, kaya sinaway namin ang bilin ng lola ni Matthew. Naligo pa rin kami sa ilog, araw ng Biyernes noon. Habang nakababad ako sa tubig, ay naramdaman ko na may humawak sa paa ko. Tapos, hinihila ako. Hindi ko pinansin kasi alam ko na nasa likuran ko lang si Matthew at sanay ako na lagi niya akong binibiro, inaasar. Ni hindi ko siya tinignan, basta ipiniglas ko ang mga paa ko sa pagkakahawak niya. Tuloy pa rin ako sa pagtatampisaw. Maya-maya ay, ayan na naman, hinawakan na naman niya ang mga paa ko. Kaya nainis na ako. Sabi ko, pag hindi niya ako binitawan, sisipain ko na talaga siya. Hindi siya sumagot. Tuloy pa rin sa paghila sa paa ko kaya nilingon ko. Paglingon ko sa likuran, nabigla ako. Nakita ko si Matthew na nasa malayo. Kasama niya ang pinsan niya na inaabot ang bunga ng puno ng bayabas na nakayungyong sa ilog. Unti-unti akong tumingin sa mga paa ko dahil
ramdam kong nakahawak pa rin doon ang mga kamay. Napasigaw ako nang makita kong tila naaagnas ang mga kamay na nakahawak sa paa ko. Nakuha ko naman agad ang atensyon nila Matthew at mga pinsan niya. Sa halip na bumitaw ay mas lalo pang humigpit ang hawak ng nakakatakot na mga kamay sa paa ko. Hinihila talaga ako. Sa takot ay nakabitaw ako sa batuhan. Hinihila ako ng kamay papunta sa ilalim na bahagi ng ilog. Nakita ko na tumatakbo palapit sa akin si Matthew. Kasunod ang mga pinsan niya. Nang malapitan ako ng boyfriend ko ay pilit niyang inabot ang mga kamay ko. Medyo malakas na ang current ng tubig nun sa ilog. Nadulas si Matthew matapos niya akong maagaw sa humihila sa akin. Pagkadulas niya, nakita kong tumingin siya sa mga paa niya bago siya nagsisigaw. Siguro ay nakita rin niya ang nakita ko. Parang siya naman ang hinila ng kung anong klaseng nilalang na iyon. Sinubukan pa siyang habulin at iligtas ng mga pinsan niya pero ang bilis ng mga pangyayari. Natangay talaga si Matthew at natagpuan na lang na wala na siyang buhay sa kabilang panig ng ilog. Trauma ang inabot ko sa pangyayaring iyon. Hanggang sa mailibing ang boyfriend ko ay hindi nila ako makausap. Nakatulala lang ako. Alam kong sinisisi ako ng lola niya sa nangyari, pero nanatili lang akong tulala. Hanggang ngayon, pitbit ko pa rin sa dibdib ko ang bigat ng pangyayaring iyon. Sa tingin ko, ang boyfriend ko ang naging sakripisyo, kapalit ko. Ako dapat ang namatay noon. Gandang umaga. Angel po ang pangalan ko. Share ko lang sa inyo ang kakaibang pangyayari nung namatay sa sakit ang pinsan kong si Thea. Close po kami ni Thea at pareho kaming may third eye. Nasa lahi po talaga namin yun. Sa aming magpipinsan ay si Thea ang masasabi kong pinakamahinhin at pinakatahimik. Pero mabait naman siya. Kaya kahit hindi siya palasama sa amin sa mga gimmick, ay wala namang problema. Madalas ay ako na lang ang pumupunta sa kanya para makipagkwentuhan. Magkalapit lang din naman kasi ang bahay namin. Nang mamatay siya, ako ang kauna-unahang nalungkot dahil ako yung kasama niya sa ospital sa huling hininga niya. May binulong pa nga siya sa akin bago siya nalagutan ng hininga. Parang Andy ang dinig ko, hindi nga lang malinaw. Wala akong kilalang Andy kaya naguguluhan ako. Hindi ko na inintindi yun, baka mali lang din kasi ako ng dinig. Nung unang araw na nakaburol siya, ay napanaginipan ko siya. Umiiyak siya habang binibigkas ang pangalang Andy. Tapos, panay ang sorry niya. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa panaginip na yon. Sa panaginip ay malinaw na niyang nabigkas ang pangalan na yon. Kaya alam ko na hindi ako nagkamali ng dinig. Totoong Andy ang binulong niya sa akin bago siya mamatay. Hindi ako matahimik kaya nagtanong-tanong ako sa mga pinsan namin kung may kilala ba silang Andy. Wala raw. Pati sa mga classmates ni Thea na bumisita sa burol niya ay nagtanong ako pero wala rin silang kakilala. Pangalawa, pangatlo, gabi-gabi talaga. Walang palya na iisa ang naging laman ng panaginip ko. Si Thea, umiiyak habang nagsasorry kay Andy. Napilitan akong sabihin yun kay tita, sa mama niya. Kaya sabi ni tita, halugugin ko raw ang silid ni Thea. Baka may makita ako roon na makapagsasabi kung sino si Andy. Kasi wala rin daw silang alam. Kahit kinikilabutan ako at medyo natatakot, ay sinunod ko ang sinabi ni tita.
Habang naghahanap nga ako ng kahit clue man lang sa kwarto ni Thea, ay nagtatayuan na ang balahibo ko. Pakiramdam ko, andun lang siya at pinagmamasdan ang ginagawa ko. Sabi ko pa, kung andyan ka Thea, ituro mo na sa akin ng makapagsasabi kung sino ba si Andy na hinihingan mo ng sorry para may pahatid ko sa kanyang sorry mo. Maya-maya pa ay biglang may bumagsak na notebook mula sa itaas ng aparador niya. Napaatras talaga ako sa gulat kasi wala namang daga roon, wala ring hangin. Ba't biglang bumagsak iyon? Naisip ko tuloy na baka si Thea ang nagbabagsak nun. Nanginginig pa ang kamay ko habang dinadampot ko yung notebook. Binuklat-buklat ko. Nalaman ko na scratch notebook pala yun ni Thea. Sa huling bahagi ng notebook ay nabasa ko ang isang maigsing sulat na parang scratch lang talaga. Ang dami pang ang bura. Nangilabot ako sa nabasa ko. Ang sabi, "Sorry Andy, kung hindi kita maipapakilala kina mama at papa. Ayoko kasi silang ma-disappoint kapag nalaman nila na may boyfriend na ako. Sorry kung itinago kita sa kanila. Sana pagbalik ko ng probinsya ay nandyan ka pa rin at maging tayo ulit kapag handa na ako." Naiyak ako sa kapirasong sulat na yon. Naalala ko, nagbakasyon si Thea sa probinsya ng papa niya nung nakaraang taon. Baka doon niya nakilala si Andy. Nang sabihin ko yun sa papa niya, nung una, hindi niya maisip kung sinong Andy ang tinutukoy ni Thea sa sulat. Hanggang sa bigla niyang maalala ang apo ng isa sa mga kapitbahay nila roon. Dali-daling kinontak ni Tito ang kamag-anak nila sa probinsya at nakiusap siya na sa pagluwas nila para makiramay ay baka pwede nilang isabay si Andy. Pumayag naman kaya nung huling lamay ni Thea ay dumating ang mga kamag-anak nila sa probinsya kasama si Andy. Kita ko na napaiyak si Andy sa harap ng kabaong ni Thea. Kwento niya, nung nagbakasyon doon si Thea nung nakaraang taon ay niligawan niya at naging sila ng ilang buwan. Kaya lang, nakipag-break daw sa kanya si Thea dahil hindi pa handa. Noon naging malinaw sa akin kung bakit dinaan ni Thea sa panaginip ko ang gusto niyang mangyari. Ang makarating si Andy sa huling lamay niya at sa libing at maipahatid ko nga ang paghingi niya ng sorry. Ibinigay ko mismo kay Andy ang scratch na sulat ni Thea para sa kanya. Ang totoo po niyan, hanggang ngayon ay wala pa ring asawa si Andy. Hindi ko lang sigurado kung si Thea ba ang dahilan ng pagtanda niyang binata.